Committee and Board of Trustees of Jericho, our Tribunal Chairman, Kuya Atty. Leo Ferrer. Kuya, magandang umaga po. Magaling ka na ba, Kuya? Ayos, tingnan nyo, kahit na inuubo si GC po ng ating Kuya Atty., nandito siya para po umattend sa ating event. Of course, the RCL Chairman, Kuya Jensen Dorica, and I hope and pray na yung lahat ng mga sinabi niya ay gagawin natin for the betterment of our Nafatsera or the Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Of course, our ate, siya po ay member natin under ng Okada Elite Region, tama ba? Kuya? Ang ating the number one nominee for OFW, ang the Honorable Ate Marisa Del Mar. Ate, magandang umaga po. At lagi po kaming nag-uusap, mga plano para sa bansang Pilipinas, not only for the PFOE but the whole in our country. Yun nga, marami tayong proyekto na dapat gawin. Sabi ko nga, dapat magkaisa tayo. We need leaders na kailangan yung totoong leader, hindi po yung ningas kugon lamang. Of course, ang ating secretary, ang ating Kuya Alan, our National Treasurer, siya po ay talagang yung tandem namin, wala nang umupo tayo as the National President, lagi po namin pinag-uusapan yung ating budget na dapat may bigay natin sa tamang mga proyekto, hindi po para sa bulsa namin, ang ating Kuya Ronald Talents, Kuya. Of course, our cooperative, the church general manager, Kuya Peter, sinihan Kuya Sullivan tayo, hindi po nangiiwan itong taong ito. Kahit saan mo hilahin yan, sasama sa iyo para pagsilbihan ang ating TFOE. Ganyan po kasipag yung kuya na yan. And of course, asan na yung VP at saka yung VP? Saan na sila? Ayun! Kuya, nawawala ka. Ayan. Ang ating Vice President for Luzon, Kuya Rom Bautista. Kuya, ito po ay magkasama pa kami nito. Ako'y governor pa. Magkasama na po kami yan. Kaya ngayon, BPL na siya. And of course, ako rin nagpapasalamat sa lahat na bumuo nitong event na to. Ang ating chairman, Kuya Go Pungapong. Kuya, maraming salamat. Ang ating, kasama dyan ang ating pinaple, Kuya Ed Padrin. Kuya, of course, and the Ilfar Kitty, yung mataga na nagpapatupad itong ating flagship project, the first 1,000 and malnutrition sa ating bansa. Ito po yung din nila, kasama si Kuya GM, Kuya Edgar, sila Ate Den, kasama sa atin yung si Ate GL, ang grupo ng tribunal, mga kuya, good morning. Mga governors nandito ngayon. Mga kuya governors, pakitaas lang po yung kamay. Ayan, ang mga governors natin na present today. Kuya Go, magandang umaga. Lahat ng club president na nandito ngayon, lahat ng mga members na nandito, yung mga kitty na nandyan, magandang umaga, mga kitty, mga kuya, ate, Bonso, friends of Eagles, good morning! Good morning! Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kuya at ate, tayo mga nandito ngayon, hindi lang tayo membro ng isang organisasyon.
pamilya, isang organisasyon, isang kapatiran na nagkakaisa sa isang misyon para sa bayan, mga Pilipino, at of course, sa lahat ng mga member natin. Today, I ask you to remember why. Bakit po natin gustong maging agila? You decide to become a kuya natin, an eagle, and promise you need to serve, to help, to stand strong, to face challenges. For one goal, the humanitarian services through our guiding principle, service through His strong brotherhood. It isn't just word, it is in the heart kung sino po tayo. Alam natin na maraming obstacles, pero sabi ko nga, kung magkaisa tayo, walang imposible. Yung obstacles na yan, malalampasan po natin. Katulad lang ng isang walis tingting. Kung iisa lang yan, madali pong mabalik. Pero itong numero na nandito ngayon, kahit sino ang bumangga sa atin, mga kuya at ate ko, diretso ang lakad natin para saan? Para sa bayan, para sa Pilipino, at sa lahat ng officers and members ng ating fraternity. Ipinaalala nito ang ating lakas ay hindi nagmumula sa sarili, kundi sa pagkakaisa sa ating puso at diwa. If we are united, there's nothing we cannot overcome. If we serve together, there is nothing we cannot achieve. Lahat ng mga pagsubok na hinaharap, kaya nating lampasan basta't nagkakaisa po tayong lahat. We here to remind ourselves the value that binds four purposes. Our bond is not just connection. It is a sacred promise, commitment, and we need to preserve our humility because true service requires us to set aside our pride and ego. Tandaan niyo po mga kuya at ate ko, most of the time, dyan po tayo natatalo. Pride and ego. Yun ang pinapakiusap ko sa bawat isa sa atin. Gusto ko, pag may problema tayo, mag-usap. Hindi po yung nadadala sa social media. Kaya nga ginagawa natin sa ating opisina, pinapatawag ko lahat ng concern. Pag nagkaisa, napakaganda at nagyayakapan, nagkakaroon pa ng iyakan. Bakit po? Kasi po, ito ang tunay na brotherhood. Pero, pag hindi na kaya ng office ng National President, didiretso na doon sa office ng ating attorney, Tribunal Chairman, Attorney Leo Ferrer. At siya na po ang mag-decide kung sino ang totoong nagsasabi ng totoo at mali. Ganyan na po yung proseso natin. As I've said before, I become the National President. Gagawin natin yung struktura ng ating organisasyon. Ito na po yun. Lahat may offices. Tribunal, yung ating RGL Chairman, DP for Luzon, EMVP, lahat ng admin natin. Kung sino pa po ang hindi nakakapasyal sa opisina, ini-invite ko kayong lahat. At may papromise ko lang sa inyo doon, unlimited coffee.
Wala akong bayad yun, mga kuya. Punta lang kayo doon. Ha? Kailangan lang natin makita ninyo kung ano na ba talaga tayo ngayon. Saan na ba tayo? Yung iba kasi nanguhula eh. Di ba? Nanguhula sila. Ngayon, eto na tayo. Nandito na tayo sa tunay na pagkakaisa at tunay na isang organisasyon na mayroong silbi. Saan? Sa bayan at sa kapwa natin Pilipino. Tandaan niyo po yan. Ano po ba yung ginagawa natin ngayon? Marami pa tayong proyekto. Number one, yung ating kooperatiba. Dalawa na po yan. Nasaan si Kuya Tosil? Yung sa transport. We have the lending and the transport cooperative. Ano po yung purpose ng lending? Ang purpose po ng lending is kung halimbawa ang klabo, region or individual member, he can afford to put up business, pwede po siyang manghiram dito sa ating cooperative. And one of these days, ang gusto ko, lahat ng mga agila magkaroon ng sariling negosyo. Kaya nga po, isinasama na natin sa ating orientation ang tinatawag nating financial literacy. So mga field director, effective immediately, isama nyo na yan sa ating orientation. Kasi kailangan ko yan, lahat ng mga agila magkakaroon ng siguradong negosyo para mas lalong maging tuloy-tuloy ang pagtulong ng agila. Mga kuya at ate, tandaan niyo po, kahit tayo lang muna, mga agila, ang mangunguna sa tunay na pagbabago para sa bansang Pilipinas, tandaan niyo po yan, tayo magiging ehemplo. Even the Eagles alone, di po ba? We will be part to solve the problem in our country, not to be part of the problem of our country. Look, ano ba nangyayari sa bansa natin ngayon? Kaya nga, simulan natin dito sa Agila. Again, what is the purpose of this organization? Di ba? Kailangan bigyan natin ng magandang kasaysayan itong ating organisasyon. Katulad yan, innovation, innovative, di ba kasama na tayo doon? Pangarap natin, one of this day, si Agila, mayroon tayong Agila apps, hindi na tayo gagamit ng cash, ano na lang, card na lang. Pangarap din natin, ang ating kooperatiba, magkaroon din tayo ng sarili natin, bangko. Kaya yung pera ng Agila, umiikot na lang dito sa ating Agila. Tandaan niyo po, again, we should be part for the solution, for the improvement of our country, the Philippines. Tandaan niyo mga kuya at ate, wala nang iba. Sa tingin niyo, mayroon pa po ba na magtulong-tulong na ganito, isasabi natin, we are 1 million members. That's why, i-prove natin sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, kasi ang member natin ay buong mundo, that we can do this project, we can do this goal, we can do these services. Nandiyan din yung ating first 1,000 days donation program. Yan po ang ating flagship project. Why? Ang flagship project natin and malnutrition in our country. Sabi nila, Kuya MP, parang imposible yan. Saan ka bubuhay ng budget? Napakayaman ang ating funder. Ang Panginoong Diyos, siya ang magiging funder natin. Kasi kung hindi pa tayo nag-uumpisa, ano na tayo, discourage na tayo, wala pong mangyayari sa atin. And we are planning to have the longest 4 wheels
our country. Ito ay ilalagay natin sa Guinness World Book of Records. Bakit po natin gagawin yan? Ipagpapakita natin sa buong mundo na tayo dito sa administrasyon na to, ito yung area na tumutulong, na tunay na tumutulong sa bansang Pilipinas at sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Actually, ginagawa na natin yan, gumagawa na tayo sa different part of our country. Itutuloy na lang po natin. Of course, andyan din, itatayo na natin yung ating Philippine Eagles Academy. Sino ba yung pinakos ko dito? Yung Philippine Eagles Academy, hindi na lang po yung orientation. Ipaparegister po natin yan sa SDC. Ipaparegister natin sa SHED. At ipaparegister natin sa TESDA. Bakit po yun ang gagawin natin? Mga kuya at ate ko, tandaan niyo po. Maraming nangangailangan ng training na nasa baba, nasa laylayan. Pero wala silang pagkakataon. But this time, the Eagles, nagkaroon ng initiative at nakausap na natin ang TESDA. They are very much willing para tulungan tayo for this purpose. And of course, lahat ng mga governors will also undergo the value orientation workshop. So, pagkatapos ng eleksyon ng EPD, ng Executive Vice President, Executive Field Director, and mag-opt lahat ng mga field directors, i-start na po natin yan. I-divide ko po sila lahat ng mga field director to go all over our country para po turuhan lahat ng mga governors ng president para doon sa values orientation workshop. Kaya pakiusap po sa inyo mga kuya natin, pag halimbawa nilabas ko po yung memorandum na yan, magbigay lang po kayo ng schedule ninyo, then isasama po natin doon sa schedule na yan for that value orientation workshop to be conducted to all the directors who have undergone this training and seminar. Sila po lahat ng director, hindi ka pwedeng maging director kung hindi ka po nag-undergone na train the trainers training. That's why all the parent directors now are undergone this training. Kaya pinapakiusap ko sa lahat ng mga governors, mga kuya, na yung lahat ng mga club ninyo na gusto mag-seminar ng value orientation. But that is, imamandatory po natin yan from governors down the line. Para po, bakit po kailangan natin yan yung values na yan? Para nang sa ganon, lalo natin mamahalin itong organisasyon na ito. Of course, nandiyan din ang ating training, continuous ang training nila, at mayroon na tayong ambulance. Bali dalawang ambulance natin, bibili pa tayo ng isang ambulance para po managdagang pangtulong sa lahat ng mga nangangailangan ng ating mga membro. Continuous din po yung training ng ating mga triple-D, lalo na doon sa rescue. Dahil hindi po tayo po pwedeng nag-risk na without proper training. At nandiyan din yung ating 24/7, Kuya Raymond. Yung ating 24/7, alalayan kanila. Philippine Eagles Disaster Risk Reduction Management. Ito po ay i-ano din natin ito sa DRRMO. Para lang sa ganun, ginagawa natin talaga, we are registered. No
kumikilos tayo na wala po tayong identity. Mas maganda, lahat ng ginagawa natin should be in collaboration with the different department of our government. Just like yung sa FRP natin, meron po tayong MOA with the National Nutrition Council that we, the EGAW, is one of the NGO who will implement the RA 1148 that is starting value of our government. Kaya ito, tuloy-tuloy na po yan. So, natutuwa ang ating NNC dahil tayo ngayon ay kumikilos na Luzon, Visayas, and Mindanao. Isulong po natin ang tunay na pagkakaisa para sa ating bansang Pilipinas. Kasi, mga kuya at ate, again, wala pong mangyayaring maganda kung hindi po tayo magkaisa at tuparin natin yung ating commitment, yung ating goal na humanitarian services. And of course, lastly, bakit you are the one that aking slogan? You meaning unity. Tayo mga Agila ang tunay na hento sa tunay na pagkakaisa para sa bansang Pilipinas. Dapat tayo mga Agila ang siya tunay na mangunguna ng respeto sa bawat Pilipino. And we the Eagles should have our own discipline among ourselves. At kung nagawa natin yan, mga kuya at ate ko, walang imposible. This country, these people, makakatulong tayo. Ito lang ang tanong ko. Mga kuya at ate, please listen up. Narinig niyo po ba yung mga sinabi ko sa inyo lahat? Ang tanong ko sa inyo, are you willing to take this challenge? Yes! Pero mahina, ang dami natin eh. Kailangan mabasa ka ng salamin. Are you willing to take this challenge, mga kuya at ate? Yes! Maraming salamat. And I hope and pray, I know God is here tonight today and i-bless niyo tayo lahat, lalo-lalo na sa pag-uwi natin. Again, maraming salamat. Mabuhay ang Agila. Boy! Mabuhay ang Agila! Maraming salamat po. Thank you so much to our